Breaking news po mga kababayan, nako po, Senator Ping Lacson, di ba binakbakan nito ng Net25, binakbakan ni Marcoleta, dahil nga po tila ayaw niyang paimbestigahan yung 18 na sundalo, dahil ang sabi niya tila sarsuela at chismis lang ito at madudungisan daw ang pangalan ng Senado. So ngayon mga kababayan, marami pong agam-agam, marami pong mga kababayan natin ang tila may pagdududa dito kay Senador Ping Lacson na tila ayaw niyang paimbestigahan at malaman ang tunay na katotohanan na tila may pinagtataguan, tila may pinoprotektahan. So ngayon mga kababayan, maraming nabibwisit dito kay Ping Lacson. Bakit kaya ayaw niyang paimbestigahan ito? Ano kaya ang dahilan niya mga kababayan? O dahil si Tito Soto ay sangkot dito, si Erwin Tulfo, si Loren Legarda, at iba pang mga senador dyan, at mga congressman na mga sangkot na binulgar ng 18 na Marines. So ngayon mga kababayan, may pasabog si Boy Pasabog. Bakit kaya ayaw niyang paimbestigahan ang sinasabi ng 18 na Marines? Ito po mga kababayan ko. Mr. President. Mr. President, distinguished colleagues, I rise today on a matter of personal and collective privilege. As chairman of the Senate Blue Ribbon Committee, I have been subject of criticisms for not scheduling the 18 ex-military personnel who faced the media in an organized press conference at the historic Club Filipino on the eve of the 40th EDSA People Power Revolution to be called and testify before your committee on accountability of public officers and investigations. During the said press conference last February 24, these 18 individuals made claims on their supposed knowledge as former security personnel of one of the key personalities in the flood control scandal, former Congressman Saldico. To be clear, while every imputation of a crime warrants our attention, none deserves our blind deference. In the same manner that everyone has a right to be heard, it is not a license to mislead. Hence, while I reserve judgment on the merits of the testimonies, I am duty-bound to raise questions of logic and, at the very least, basic mathematics. These are not intended to disparage the testimonies of the said individuals, but rather ensure that proper evaluation of the credibility and reliability of both the source or sources of the information and the information itself adhere to rational and logical standards of believability before we take appropriate action. Mga kababayan, ito kasi ang nakakabwisit dito kay Lolo Lacson. Kung kailan tumanda, saka nagbabago ng sistema. Hoy Lacson, isa kang investigador, isa kang chairman ng Blue Ribbon Committee. Wala ka bang desire na alamin ang katotohanan? Ba't nagko-conclude ka kaagad? Meron ka kaagad output? Sa isip mo, nag-imbestiga ka na hindi totoo ang mga ito. Anong karapatan mo para husgahan sila? Ba't hindi ka mag-imbestiga muna? Yan ang sinasabi ng Net25 na tila tumanda ka na walang pinagkatandaan. Na dati, bawat sabihin mo may kredibilidad. Pero ngayon mga kababayan, nasira ang kredibilidad na yon dahil sa nangyayari ngayon na pinapakita ni Lacson. Na talagang maraming nagsasabi na tila hindi interesado si Lacson na imbestigahan ito. Tila protektado pa ang mga sangkot dito. Alaka! Siguradong bibigyang kulay na naman ng mga trolls ang mga tanong na ito. Pero isipin na lang natin kung magagamit ang mga nasabing aligasyon bilang instrumento ng propaganda o anumang motibo, hindi ba dapat ay logical at mathematically possible man lamang ang mga akusasyon? If only for argument's sake, Mr. President, let us accept the statement of Attorney Levy Baligod last weekend that the 805 billion pesos in kickbacks did not come solely from flood control project appropriations, contrary to what was initially reported.
Ay nako, Lacson, anong sinasabi mo? Kang chairman ng Blue Ribbon Committee, bakit tila ikaw na ang nagsasabi ng logic mo? Anong karapatan mo para maghusga agad sa mga ano na ito, na mga sundalong ito? 'Di ba? Sino bang mas credible, ikaw ba o yung mga 18 na senador na ito or 18 na mga sundalong ito? 'Di ba si Gutesa, siniraan mo ito. Ang problema yung kanyang pirma. O ngayon ano, yung wrong timing at logical at mathematical naman ang problema mo. Nako, Lacson, tigal-tigilan mo kami, sabi ng mga tao. Let us consider the available variables that must inform our analysis, Mr. President. As earlier computed by the late Senator Ramon Revilla Sr. and further corroborated by Mr. Curly Discaya during one of our BRC hearings, 1 million pesos approximately weighs 1 kilogram. Basically, this means that the two executive assistants of Saldico, assisted by 18 ex-military personnel and other unnamed personalities, received, unloaded, repacked, and reloaded and moved 805,000 kilograms or 805 metric tons in paper bills over a certain period of time. And this does not include yet the weight of the packages themselves. Thus, we need to add around 53,600 kilograms or 53.6 metric tons. Isipin nyo mga kababayan, gumagawa na agad ng conclusion na yung mga posible daw na magkakaproblema dahil sa dami nito, dapat hanggang ngayon nagkakarga pa rin sila ng mga pera-perang maleta. Ito na agad ang pinoproblema niya. Hoy, Lacson, ang problemahin mo, paano imbestigahan yan? Patunayan mo kung totoo o hindi para malinis ang pangalan ng best friend mo. At saka si Erwin Tulfo na bending dalot, mga kasama mong senador dyan. Hindi yung ikaw yung nagko-conclude agad ng alam mo. Nagmamagaling ka. Inagaw mo kay Marcoleta yung posisyon. Ngayon, wala ka namang resulta. Binibisit mo ang taong bayan, tas sasabihin mo, troll. Hindi kami troll. Nabibisit kami sa'yo. Dati, pirma-pirma lang ang problema mo. Ngayon, logic naman at mathematical formula. Dahil sa dami daw, dapat hindi pa tapos sila. Flood control lang ba kinukuha ang mga perang yan? Ang daming ahensya na pwedeng pagkikbakan ng mga mali-malitang pera. Yan ang sinasabi ng tao na bibisit sa'yo. Yan ang sinasabi ng taong bayan na bibisit na talaga dito sa Lacson na ito. Kung kailan tumanda sa kagagawa ng kabulastugan na ikasisira ng kanyang pangalan. Dati maayos ito pero ngayon nawala na. Yung masistema na Lacson, nasira dahil sa sistema. Ano yon? May pinoprotektahan ka? Halaka, mga kababayan ko, tong Lacson na to, na bibisit ang tao sa'yo. Representing the combined weight of at least 13,400 large empty maletas or suitcases to accommodate 805 billion pesos, with the assumption each was made of soft-sided nylon or polyester materials, each weighing around 4 kilograms. Let's try to imagine the processes involved in the preparation and distribution of this cash. Suppose that the executive assistants or trusted personnel of Saldico, named Martic Sai and Paul Estrada, processed 500 million pesos a day, working 24/7, 365 days a year, including unloading, counting, repacking, loading, and delivering the money. This would take 5.5 years or mid-2028. Hindi. O isipin nyo mga kababayan, pati yung tagal at bilis. Kine-question mo na agad. Ano ka? Ano ka ba? Si Einstein ka ba? Genius ka ba? Ba't mo pinoproblema yung gap ng pagdi-deliver at bilis? Sino ka para mag-imbestiga na ng mga logical na mga conclusion mo? Ang problemahin mo, yung pag-iimbestiga mo. Hindi yung parang tinatapalan mo.
kung ano ang tama. Ayan ang sabi ng Net25, the Tapal King. Kumbaga sa basketballista si Balingit, taga-tapal ka. Di ba mga kababayan, isipin, problema niyo yung pagde-deliver. Dapat daw matatapos pa lang ng 2028 sa dami daw ng metri-metriko na mga pera. Ba't mo problema yon? Isa ka bang mathematical genius? Pati mga formula ng mga algebra, problema mo? Sinong hindi mabibwisit sa'yo? Di ba mga kababayan ko, nako mga kababayan, delaying tactics ito. Bakit hindi mo paimbestigan agad ito? Dami mong alam. Sabi ng tao, mga kababayan. Di pa sila tapos mag-deliver hanggang ngayon, Mr. President. If they started in 2023 or mid-2027, if they started as early as the second semester of 2022, when then Congressman Saldico took over the chairmanship of the House Appropriations Committee. Relatedly, one may still ask how such huge sums of money. Oh, wait lang mga kababayan, no? O magbasa nga tayo ng komento, mga kababayan, nakakabwisit na mga sinasabi nito. Ba't mas may alam ka pa kaysa sa mga nag-deliver? O tignan niyo, sabi ni Biscuit. Imbestigahan na kasi ng magkaalaman kung sinong nagsasabi ng totoo. It's your plan to cover up the flood control anomaly. Luggages of rubbish is the real reason. Wala pang investigasyon, may konklusyon ka na agad. Ang lupit mo, Ping. Tinalo mo po si Rene Descartes sa galing sa matematika. Wala pang investigasyon, may konklusyon na. Dami mong tanong, bakit di na lang mag-imbestiga para sa mga sagot na yan? Double standard ka. Bakit ka tila ayaw mong pa-imbestiga? Tapal king ka, sabi ni Porter ha. Ngayon naniniwala na talaga ako na sayang ang boto sa taong ito. Grabe si Ping Lacson, sinayang ang boto. From former fugitive. As expected, it will lead to the peak. The cover up is real. Bakit ganito na ang Pilipinas? May judgment na agad, wala pang investigation. Sabi ni Japs Grace, takot na Doberman, Coverman, ako po, ginagago talaga tayo ng mga taong to. Sabi ni Ace Francis, Chairman of Cover Up Committee, para mapasinungalingan mo ang sinasabi sa'yo, harapin mo ang hearing. Ayaw mo kasi takot ka. Okay na, imbestigahan mo na. Doon talaga magkakaalaman kung totoo o hindi. Imbestigahan muna kung sinong nagsasabi ng totoo para malaman ng taong bayan. Alfred Lakbayo. Mapapamura ka talaga sa mga senador na to. Mga imbestiga kasi muna bago ka mag-conclude. O kita nyo mga kababayan? Hoy Lacson, mag-imbestiga ka muna bago mo computein ang mga matematika na konklusyon mo. Isa kang chairman. Bakit pinapangunahan mo ang investigador? Ngayon pa lang nakikita na ang pagkabayas mo. Mag-resign ka na. At ituloy na ni Marcoleta yan. Sabi ng mga tao, mga kababayan ko, nako, Lacson, sasabihin mo, troll, pagka binabash ka, kitang-kita ang pagko-cover up mo na senador. Kaya pala inagaw nyo ang Blue Ribbon Committee kay Marcoleta para may tapal king na kagaya mo. Nako, mga kababayan, nabibisit ang tao dito. Were physically collected and delivered to the residence of former Congressman Ko. To move this much wealth at a limit of 500 million pesos per day, you would need to make 1,610 deliveries to Saldico's Valle Verde 6 residence or somewhere else. Unloading, unpacking, repacking, reloading, and again delivering to different individual recipients. Even if they do it every single day of the year, it would take them 4.4 years to complete the 800 million peso deliveries, Mr. President. O isipin nyo mga kababayan, laki ng problema mo, Lacson. Wala pang pag-iimbestiga. Gumagawa ka na ng imagination mo. Gumagawa ka na ng guni-guning investigation mo. Dapat hindi ka kakakitaan ng ganyang pagkabayas.
Hindi mo pa nga napapatunayan na ito'y totoo o hindi. Meron ka na agad produkto ng imagination mo. Naku, Lacson, problema mo yung pagkakarga. Diskarte na nila yan. Mas magaling ka pa sa nagde-deliver. Halaka, grabe naman si Tomas Vergara ng San Pablo. Galit na galit dito kay Lacson. President. We can only imagine the logistical nightmare involved in the magnitude of the operations of former Congressman Saldico. By the way, following the joint narrative of the 18 security personnel, magkano ang natirang kickback kay Saldico? Zero? Was he just a messenger? Damanggit ng 18 security personnel sa kanilang affidavit na ang bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6, Pasig City ay naging bagsakan ng cash kung saan din ginagawa ni Mark Tiksay, John Paul Estrada at iba pang empleyado ang pagbibilang at pag-impake ng mga ito sa iba't ibang lalagyan. Since former Congressman Saldico served as chairman of the House Appropriations Committee from July 2022 to January 2025, his supposed influence and access to the national budget, assuming he exercised full and unlimited control, were during the period 2023 and 2024 or for a full 2 years. We are also saying here that 85 billion worth of paper bills were encashed from our bank reserves over the years. According to a Bangko Sentral ng Pilipinas, the total physical cash in 2024, meaning the paper bills as well as coins that were currently held by the public and circulating in the economy, including those inside bank vaults, that year stood at 2.7 trillion pesos. That would mean that 400 billion or half of the 805 billion out of the 2.7 trillion pesos of physical cash of 114 Filipinos passed through a single individual, equivalent to around 15% of the total physical cash, both in circulation and those kept in all the bank vaults. Going back to the 805 billion pesos in totality, that was solely and exclusively at Saldico's disposal in 2023 and 2024. If we were to believe the 18 ex-soldiers, then those accumulated over the same period by personalities who are now facing plunder and other cases, like the former DPWH officials, Roberto Bernardo, Henry Alcantara, Bryce Hernandez, etc., contractors, etc., must be factored in to compute the aggregate total of absconded monies from the 2023 to 2024 GAAs. Ayan mga kababayan ko, mga pasabog ni Lacson na talagang nagmamagaling ito. Naku po mga kababayan ko, nakakadiri ito. Bakit? Ngayon lang ako nakakita mga kababayan ng chairman na ganito na meron agad nabubuong konklusyon na imagination. Yung committee report mo nga sa flood control, na gaya kay Marcoleta, hindi mo pa nagagawa. Ngayon, may report ka na agad na hindi totoo. Grabe naman yan. Kuratong Balileng, Lady Nems. Ikaw nagtatanong, ikaw rin ang sumasagot. Hoy Lacson, kung duda ka, dapat ipatawag mo ang 18 na Marines na yan para magkaalamanan kung nagsisinungaling ba o hindi. Bakit may konklusyon ka na? Hay nako, lalo kami nang gigigil sa galit sa'yo, cover up king. Pinky, ang dami mong sinasabi, sabihin mo na ayaw mo lang imbestigan kasi matutumbok ang amo mo. Participation mo kasi nakinabang ka sa pondo nung eleksyon. Naku Lacson, imbestigahan mo na bago manghusga. Halatado ka na, masyado naging depender ka na ng mga kawatan, Espiritu Santos. Ayan mga kababayan ko, galit na galit ang mga taong bayan. Kayo naman po ang aking hihikayatin. Ano ang masasabi nyo kay Ping Lacson? Sumasang-ayon ba kayo na siya mismo, yung kanyang committee report, hindi pa nagagawa? Pero itong iimbestigahan pa lang, na ayaw niyang imbestigahan, meron siya agad na gawang report, nakagawa agad ng mathematical formula na mala Rene Descartes na father of the mathematical number.
Ano yun, Lacson? Henyo ka ba? O galing-galingan? Hindi mo kaya si Marcoleta. Kahit anong gawin mong magpa-advise sa mga legal luminary mo, bayaran mo man ng mali-malitang pera ito, hindi mo kaya si Marcoleta sa talino. Ngayon pa lang, bagsak ka na. Dati ang galing-galing mo sa paningin namin. Idol ka namin nung una. Kasi pasikat ka ng pasikat, akala namin susunod kang maging presidente. Pero ngayon, nung patanda ka na ng patanda, wala kang nagawang tama. Ngayon, kinain mo ang sistema, nasira ang pangalan mo. Bye-bye. Yan ang sabi ni Rene Descartes ng Iloilo. Ay naku Lacson, dami mong alam, mag-imbestiga ka na. Para malaman kung sino ang nagsasabi ng totoo. Ayan o, ang daming komento. Okay, this is the Wonders Philippines. Nanggigigil, mga kababayan ko, sa ginagawa ng senador na ito. Ako, nagbabayad din ako ng tax. Isa rin ako sa nanakawan. Ako, pwede kitang i-bash. Kasi nga, alam namin na bakit ka tila may kino-cover up, tapal king ka pala. Yan ang sinasabi ng tao, okay? For transparency, for better democracy, mabuhay po.